Uy, may GCash ka? May Maya? Or PayMaya? Convenient, no? Scan lang, paid na. Walang hassle, walang sukli, walang hirap. Pero, bakit laging wala ka? May 5,000 pesos ka Monday. Thursday, 200 na lang. Saan napunta? Scan lang naman. Sobra. Alam ko, may dahilan ka kung bakit ka nag-GCash o Maya. Convenient talaga. Totoo yan. Send money? Isang click lang. Bayad bills? Hindi ka napipila. Buy load? Instant. Shopping? COD na lang. At alam mo yung best part? Walang pila sa bangko. Walang oras na sasayang. Walang hassle. Kaya nag-switch ka. Gets ko. Makes sense. Pero may problema. Malaking problema. Hindi mo napapansin, pero nangyayari na. Eto yung problema. Kapag cash, ramdam mo. 500 pesos, ibinibigay mo yung bills. Nakikita mo yung wallet mo. Lumalaki yung space. Tumatanggap ka ng sukli. Bumubukas ka ng wallet, nakikita mo kung magkano pa natitira. May physical na nangyayari. May pain na nararamdaman mo. Pero, digital? Scan lang. Beep. Done. Walang sakit. Walang physical act ng pagbigay ng pera. Walang wallet na bumubukas. Walang bills na nawawala sa kamay mo. Numbers lang. 5,000 pesos? 4,850 pesos. 4,670 pesos. Hindi mo ramdam. Wala kang pain. Kaya, ang dali gumastos. 50 pesos for coffee? Scan. 120 pesos for Grab? Scan. 80 pesos for snack? Scan. 200 pesos for dinner? Scan. Pag chinek mo, 450 pesos na yan. Pero hindi mo nakamdaman kasi wala kang physical na ginawa. Ito yung science, psychology. Digital spending, walang pain, kaya walang control. Ito yung totoo. Actual spending ng typical Filipino. Isang linggo lang. Monday, 35 pesos load. 150 Food Panda lunch. 80 pesos Shopee item. Total, 265. Konti lang naman. Tuesday, 45 pesos coffee, scan sa 7-Eleven. 500 pesos electric bill. 200 pesos Grab pauwi. Total, 745. Kailangan naman yan. Wednesday, 100 pesos load para sa family. 350 pesos Lazada COD. Bayad sa rider via GCash. 60 pesos snacks. Total, 510 pesos. Necessary. Thursday, 180 pesos food delivery. 150 pesos load times 3. Mama, papa, kapatid. 300 pesos water bill. Total, 630 pesos. Bills yan eh. Friday, 500 pesos dinner kasi payday. 100 pesos load. 250 pesos random gastos. Total, 850 pesos. Deserve ko naman eh. Weekend, 800 pesos shopping online. 400 pesos gala. 600 pesos food. Total, 1,800 pesos. Weekend lang naman. Okay, compute natin. 265 plus 745 plus 510 plus 630 plus 850 plus 1,800. 4,800 pesos. Isang linggo. 4,800 pesos. Pero, konti lang naman each. Oo, konti. Pero ang dami. Kaya wala ka.
Hindi dahil malaki bawat gastos, kundi dahil madali gumastos. Sobrang dali. Scan lang. Bakit ka ganito? Hindi ka bobo. Hindi ka walang disiplina. Ito yung dahilan. Number 1, friction-free. Kapag cash, may friction. Buksan wallet, bilang pera, ibigay, tanggapin sukli, isara wallet. May steps. Digital, scan, done. Walang friction, walang pumipigil, walang pause moment para mag-isip. Wait, kailangan ko ba talaga to? Wala. Scan na agad. Number 2, no physical limit. Kapag wallet mo, may edges yan. Makikita mo kung konti na. Ay, 3 bills na lang. May limit na nararamdaman mo. Digital? Walang edges. Numbers lang. 5,000 pesos, 3,000 pesos, 1,000 pesos. Pero walang physical limit na ramdam mo kasi invisible. Number 3, hindi tunay na pera. Seriously, sa brain mo, numbers sa screen hindi totoo. Pero yung physical bill, totoo yan. Hawak mo, nakikita mo, nararamdaman mo. Kaya mas madaling gastusin yung digital kasi parang hindi totoo. Parang points lang, parang game. But guess what? Totoo yan. Tunay na pera yan. Number 4, micro-justification. Bawat gastos, justified. 50 pesos for coffee, konti lang naman. 100 pesos for load, kailangan ko yan. 200 pesos for grab, pagod na ako. Bawat isa may reason, may justification. Pero yung total, hindi mo na chinik kasi yung bawat isa, konti lang naman. Pero kapag binuklat mo lahat, 5,000 pesos na pala. Number 5, instant gratification. Gusto mo ng kape? Scan. May kape ka na. Gusto mo ng damit? Click. Scan. On the way na. Walang waiting, walang thinking. Instant. At dahil instant, walang time para mag-isip. Wait, afford ko ba? Wala, kasi ang bilis eh. Ito yung perfect storm. Walang friction, walang physical limit, invisible yung pera. Justified bawat gastos. Instant lahat. Kaya wala ka. Hindi dahil tanga ka, kundi dahil design talaga yan para maubos ka. Okay, gets mo na ang problema. Anong gagawin? Strategy 1. Separate accounts. Main bank account mo? Doon yung savings. Untouchable. GCash or Maya? Transfer lang doon yung weekly budget mo. 500 pesos? 1,000 pesos? Depende sa kaya mo. Yan lang laman nun. Pag naubos yan, ubos na. Antay next week. Strategy 2. Set limit. May feature yan sa app. Notify me when balance is low. Set mo. Pag 500 pesos na lang natira, may notif ka. Uy, konti na. Control na. May tagabantay ka pa. Strategy 3. Cash out agad. Sweldo mo? Dumating sa GCash or Maya? Cash out agad. Transfer sa main bank. Leave mo lang yung budget mo for the week. Yung iba, wag mo titignan. Hindi mo makikita, hindi mo magagastos. Strategy 4. Check before scan. New habit. Bago ka mag-scan, check mo balance mo. Magkano pa ba ang natitira? Afford ko ba? Kailangan ko ba talaga? 5 seconds lang yan, pero malaki ang effect. Kasi yung pause, yung thinking, nagbibigay yan ng awareness. Strategy 5. Weekly review. Every Sunday, buksan mo transaction history mo. Tignan mo lahat ng mga ginastos mo. Add up. Feel the pain.
Kasi nang binabayaran mo, hindi mo naramdaman. But pag nakita mo na yung total, 3,500 pesos this week, ramdam mo na. At yung pain na yan, magiging awareness. At yung awareness na yan, magiging control. Strategy 6. Disable Easy Pay. May saved cards ka? May quick pay features? Disable. I know, inconvenient. Pero yan yung point. Kapag inconvenient, mas magiging deliberate ka. Mas mag-iisip ka. Mas makokontrol mo. Add friction back. Kasi yung friction, yun yung pumipigil. Mahirap? Oo. Pero effective? Choice mo. Convenience o control? Hindi pwedeng both. Piliin mo. Pakinggan mo. GCash, Maya, PayMaya. Maganda yan. Convenient talaga. Pero, convenient for spending. Hindi para sa saving. Kasi designed yan para maging easy ang transactions. Easy transactions equals easy spending. Easy spending equals wala kang ipon. At alam ko, pero Ate Karen, kailangan ko ng digital wallet? Oo, kailangan mo. Pero kailangan mo rin ng disiplina. Hindi pwedeng convenience lang. Kailangan may control. May sistema, may limit, may awareness. Kasi kung walang yan, mauubos ka lang. 5,000 Monday, 200 Friday, scan lang naman. Pero yung 4,800 na nawala, saan napunta? 50 pesos dito, 100 pesos doon, 200 pesos sa kabilang banda. Konti-konti, pero yung total, malaki. Kaya, kontrolin mo. Separate accounts, set limits, cash out agad, check before scan, weekly review, disable easy pay. Choose. Convenience o control. Pwedeng both, pero kailangan ng effort. At ako, alam kong kaya mo. Hindi ka tanga. Kailangan mo lang ng sistema. Ako nga pala si Ate Karen. At kung natulungan ka ng video na to, mag-subscribe, i-like, at i-click yung notification bell. Share mo to sa mga kaibigan mong laging wala. Baka makatulong. Bukas, may topic ako about credit cards. Kung blessing ba o curse. Abangan mo. Hanggang sa susunod. Control your digital wallet. Huwag kang kontrolin nun. Ito si Ate Karen, caring for your financial awareness.